Pagka-graduate ko nga ng kursong engineering ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Iginugol ko ang bakasyon sa pagre-review para sa board exam. Kailangang makapasa. Gusto kong maging isang ganap na inhinyero. Nagsabi naman si tatay na kung gusto ko raw mag-review ay pwede akong mamalagi sa bahay namin sa probinsya. Mas magiging panatag daw ang utak ko roon. Kung kaya't lahat ng aaralin ko ay mabilis kong mauunawaan at matatandaan. Bagaman maganda ang mungkahing iyon ni tatay at payag din naman si nanay ay mabilis akong tumanggi. Oo nga at magandang lumagi roon dahil tahimik. Subalit naroon si Mama Ellen, ang pangalawang asawa ni tatay. Paniguradong gagawa at gagawa ito ng paraan para magkaroon kami ng mga nakaw na sandali na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Magpapaangkin na naman ito ng walang pag-aalinlangan. Bagaman nagugustuhan ko naman ang mga bagay na yun at ikinasisiya ay nakakaramdam pa rin ako ng takot. Baka kasi dumating ang punto na mahuli na kami ni tatay sa kung anong lihim ang itinatago namin ni Mama Ellen. Ayokong saktan si tatay. Maling-mali kung ano ang mga nangyari sa pagitan namin ni Mama Ellen. Gagawin ko ang makakaya ko para makaiwas sa mga tagpong maaaring maging mitya para mag-init kami ni Mama Ellen at muling makagawa ng kasalanan. Isinubsob ko ang sarili ko sa pagre-review at kumuha ng pagsusulit para maging lehitimong inhinyero. At paglabas nga ng resulta ay nakapasa ako. Labis ang kasiyahan ko ng mga oras na yon. Agad ko yung ibinaalam kay nanay at tatay. Dahil sa sobrang tuwa ni tatay ay mag-isa itong lumawas ng Maynila para personal akong batiin. Nagmungkahi itong magbakasyon kami nila nanay sa probinsya kasama ang kapatid at ang stepfather ko. Magkasundo si nanay at tatay kahit matagal na silang hiwalay. Kasundo rin ni tatay ang napangasawa ni nanay dahil mabuting tao rin ito. Iyon na rin siguro ang swerte ko sa buhay. Dahil kahit maagang naghiwalay ang mga magulang ko ay pareho namang mabubuti ang mga napangasawa ng mga ito. Bagaman ayokong magbakasyon sa probinsya nila tatay dahil nga naroon si Mama Ellen ay wala na akong magagawa. Paano ba naman ay binilhan na pala kami ni tatay ng mga tiket sa eroplano. Ayon dito ay 1 linggo raw kaming mananatili roon. Yari na. Paniguradong magyayarian kami ni Mama Ellen kapag nagkaroon ng pagkakataon. Basta, pipilitin ko na lang umiwas. Pagbaba namin ng van ay naroon si Mama Ellen na sumalubong sa amin. Talagang napakaganda nito. Batang-bata pa talaga tignan at napakaputi ng suot nitong duster. Nalitaw ang mga bisig at balikat. Napakatamis ng pagkakangiti nito. Nakatitig pa nga ito sa akin ng makahulugan at may halong pangaakit. Yumakap ito kay nanay at sa nakababata kong kapatid. Bumeso rin ito sa stepfather ko at pagkatapos ay lumapit sa akin. Niyakap ako nito ng mahigpit at may ibinulong, sobrang miss niya na raw ako. Si tatay naman ay nag-utos na sa mga tauhan niya na magkatay at maghanda para sa pananghalian. Nang wala nang nakatingin sa amin ay bigla akong dinampian ni Mama Ellen ng napakabilis na halik sa labi. Kinabahan ako noon, mabuti na lamang at walang nakakita. Masaya ang lahat habang sabay-sabay kaming kumakain. Sobrang ipinagmamalaki ako ni tatay sa mga tauhan niya. Palagi pa nga akong tinatawag nito na Engineer Giro dahil naipasa ko nga ang board exam. Matapos kaming kumain ay hinayaan na kami ni tatay na makapagpahinga. Para makaiwas ako kay Mama Ellen ay sinabi ko kay nanay na isama ko na lang matulog sa kwarto ko ang nakababata kong kapatid. Mabuti na lamang at pumayag ito. Lumipas ang magdamag na hindi ako nakagawa ng kasalanan. Sapat nang maglaro sa isip ko ang bulto ng perpektong kurba ni Mama Ellen hanggang sa makatulog ako. Kinaumagahan, paglabas ko ng bahay ay naroon na sina tatay, Mama Ellen, si nanay, nakababata kong kapatid at ang stepfather ko. Nakasuot ang mga ito ng bota at mga malalapad na sombrero. Ayon sa mga ito ay papasyalan namin ng palaisdaan para manguha ng sugpo at tilapia. Tulad ng dati ay hindi na naman ako nakatangging sumama dahil si tatay na ang umakbay sa akin para pumasok sa loob ng van.
Kitang-kita ko sa mukha ng nanay, stepfather, at nakababata kong kapatid ang kasiyahan habang nanguhuli kami ng mga sugpo. Lahat kasi kami ay nakalusong sa tubig. Hinayaan kami ni tatay na kami mismo ang kumapa at manghuli ng mga sugpo sa palaisdaan, habang siya naman ay nasa pangpang at namimingwit ng tilapia. Pero habang nangangapa ako ng mga sugpo ay unti-unti ang paglapit ni Mama Ellen sa akin. Sa halip na sugpo ay iba ang kinapa nito. Hito ko ang kinapa niya, na sa mga pagkakataong yun ay malambot pa dahil sa pagkakababad sa tubig. Nagulat ako't napatitig kay Mama Ellen. Basa na ang mga suot nito. Napakaganda talaga ng kurba na binagayan pa ng maamo nitong muka. Dahil nga sa pagkakadakma nito sa hito ay tumigas yun. Natawa naman ito at unti-unting lumayo sa akin para samahan sila nanay ng mga panang sugpo. Agad naman akong umahon sa tubig. Mahirap na. Baka ulitin ni Mama Ellen kung ano ang ginawa niya. Delikado kung mapapansin yun ng mga kasama namin. Sinamahan ko na lang si tatay sa pangpang na mamingwit ng tilapia. Nang biglang sinabi sa akin ni tatay na magpapakatay daw siya ng alaga niya at gusto niyang maglaga, maigiro na pumitas ako ng maisa-maisan nang sa gayon ay sariwa ang isasahog sa iluluto niyang nilaga. Mga 3 kilometro ang layo noon sa palaisdaan, kaya't iniabot niya sa akin ang susi ng van para ako na rin ang magmaneho. Sasakay na sana ako sa van nang biglang tinawag ni tatay si Mama Ellen at pinaahon sa tubig. Inutusan nito si Mama Ellen na samahan akong mamitas ng mais dahil ayon dito ay alam ni Mama Ellen kung ano ang dekalidad na maisa-maisan. Sumampa kami ni Mama Ellen sa van at tinungo ang maisan. Ako ang nagmamaneho at si Mama Ellen naman ay nakaupo sa passenger seat, nakatabi ko. Dahil tinted naman ang mga salamin ng bintana ng sasakyan ay hinayaan ko na si Mama Ellen sa gusto nitong gawin. Inilabas niya ang hito na kanina lamang ay dinakma niya. Kahit hindi yun luto at buhay na buhay pa ay kinain niya yun. Halos mabaliw ako habang nagmamaneho. Nang marating namin ang maisan ay bumaba kami ng van. Ayon kay Mama Ellen ay mas maganda raw ang bunga ng mga mais sa gitnang bahagi ng taniman. Alam kong dahilan niya lang yun. Batid kong iba ang nais nitong mangyari. Hinila niya ako sa kamay para pasukin ng maisan. Dahil nga gusto ko naman kung ano ang mangyayari at walang katao-tao sa bahaging yun ng lupain ni tatay ay nagpatianod na ako sa masidhing damdaming nararamdaman ko na binuhay ni Mama Ellen. Nang marating namin ang gitnang bahagi ng maisan ay doon na namin isinagawa ang isang ritual na naghatid sa amin sa langit. Ikinubli ng mga nagtataasang tanim na maisang-isang eksenong pinagbibidahan namin ni Mama Ellen. Panayang hiyaw nito. Sinabi niya sa akin wag akong mag-alala. Dahil sa mga oras na yun ay wala raw nagpupuntang tauhan sa bahagi ng lugar na yun. Ilang sandali pa ay pareho naming naabot ang kaitaas-taasan. Ilang sandali pa ay nagpasya kaming mamitas ng mga mais bago bumalik sa palaisdaan para samahan ng mga kasamahan namin. Lumipas ang 1 linggong bakasyon namin sa probinsya nila tatay. Ginawa ko ang lahat para hindi masundan ang kasalanang ginawa namin ni Mama Ellen sa maisan. At masaya akong napagtagumpayan ng bagay na yun hanggang sa makabalik kami ng Maynila.